January 27, 2020. Ang pangalawang araw na pagkamatay ng nobyo ni Carmela. Napasigaw ang dalagang si Carmina sa kanyang nasaksihan. Kasalukuyan siyang naroon sa gate ng police station habang daladala niya ang pinabiling prutas ng ate niyang si Carmela. Ngunit, nahulog iyon sa kalsada sa gulat. Nahihintakutan siyang napahawak sa bibig nang masaksihan kung paano patayin si Brian ng sarili niyang kaibigan, si Lester. Gulat na gulat siya dahil hindi siya makapaniwalang ang lantang papel na katawan ni Lester ngayon ay buo na at parang zombie. Walang awang inasab ni Lester ang katawan ni Brian. Kinagat nito ang lalaki sa leeg na halos mahati na dahil sa haba ng pagkakakagat. Sunod ay animoy. Halimaw si Lester na dinukot ang bibig ni Brian at walang awang hinugot ang mga lamang loob ni Brian. Tumulo pa ang mga dugo sa sahig. Oh my God! Hindi na nakayanan ni Carmina ang nasaksihan dahil tuluyan ng kinain ni Lester ang lamang loob. Natakot siya sa revelasyong nagaganap. Ang nais lang sana ni Carmina kaya siya pumunta sa police station ay dahil nais niyang puntahan ng ate Carmela niya na kasama si Brian, na kaibigan ng nobyo nito. Ayon kasi rito inimbestigahan ng mga pulis ang katawan ni Lester. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Carmina ang nasurpresa sa kanyang nasaksihan. Patay na si Brian. At halos mapahagulgol siya sapagkat posible ring patay na ang ate Carmela niya. Biglang tumunog ang cellphone niya at nabasa roon ang mensahe ni Carmela na nasa bahay nito ang ate niya. Laking pasasalamat niya dahil ligtas ang ate niya. Salamat at ligtas si ate. Usal niya at lumingon ulit sa loob ng istasyon. Ngunit napawi ang ngiti at pag-asang naramdaman ni Carmina nang mabungaran sa loob na unti-unting nabubuhay ang mga nakahandusay ng mga pulis. Narinig yata ng mga ito ang ringtone ng cellphone niya. Mga wasak ang mga katawan nito na tuluyan ang naging zombie. Papalapit sila kay Carmina at nangunguna roon si Lester. Tila nais siyang sugurin ng mga batalyon ng mga patay. Wari naghahasik ng lagim. Napaatras siya at akmang tatakbo ng may humawak sa kamay niya. Si Kobe, ang kapatid ni Brian. Nasansala ni Carmina na baka nasaksihan rin ni Kobe ang nangyari sa kuya niya. Kobe! Sigaw niya. Carmina, tara na! Nariyan na sila! Hinila siya nito at mabilis silang tumakbo. Hindi nila namalayan na naiwang nakabukas ang gate ng istasyon ng pulis, kaya malayang nagsilabasan ng mga patay habang hinahabol sila. Mabilis, maliksi. Diyos ko! Ang anak ko! Maawa kayo! Huwag niyo siya sasaktan! Bata pa siya! Narinig nilang sigaw ng isang ginang subalit binali lamang ang leg ng bata na nadakip nila na animoy isang Barbie doll lang ang pinutol. Walang pakialam ang mga patay dahil hindi nila naiintindihan ang sinasabi ng isang normal na tao. Kapagway, sinugod din nila ang ginang at pinaghati-hati ang katawan nito. What? Huling sambit ng ginang bago kinain ng mga gutom na patay. Doon na nagsimula ang pagkasira ng lugar nila. Bawat taong hindi makapaniwala na mga zombie sila ay napapakaripas na lang ng takbo. Ang mga tao namang nagiging biktima ng mga zombie na pinamumunuan ni Lester ay walang awang pinatay at tuluyang naging kampo ni Lester. Wala itong pinipili.
Sa isang puno ay roon nagtatago ang isang buntis na babae. Ngunit nahuli ito ng mga zombie at walang awang winasak ang tiyan nito. Pumasok ang dalawang ulo ng patay roon at hayok ng inasab ang matabang tiyan nito. Halos mayubi ito dahil dinaganan ng mga zombies na hindi magkamayaw na kinakain siya. Pati ang walang kalaban-laban na bata sa sinapupunan niya. Binutas ng mga ito ang tiyan at doon kinuha ang batang unti-unti nang nagiging tao. Pero pinag-aagawan ng mga patay. Nakakaawang hindi man lang nito nasilayan ang ganda ng mundo. Ganda ng mundo? Maganda pa ba ang mundo sa kasalukuyang nangyayari ngayon? Hinati-hati nila ang fetus at nilasab na parang baboy. Ang babaeng buntis naman ay wasak rin ang katawan ng tantanan at tuluyan na rin naging zombie. Sa isang banda naman ay isang matandang uugod-ugod na ang mahinang tumatakbo sa kalsada para matakasan rin ang batalyon ng zombies. Ngunit bigla itong nabundol ng rumaragas ang truck at nayupi ang katawan ng matanda. Parang tubig sa gripo na sumirit at kumalat ang dugo nito. Wasak na wasak. Mula naman sa truck ay lumabas roon si Lester na isang bangkay habang nilapitan ang kahabag-habag na matanda. Dinukot nito ang malagkit na mata ng matanda at nilulun iyon. Hinayaan niya ang mga kasamahan niya ang kumain sa katawan ng matanda na noon ay nag-aagawan. Putol-putol ang katawan nito habang nagwarak ang dugo sa kalsada. Walang nakakaligtas sa mga kamay nila kapag mapalapit ang tao sa mga zombie. Kaliwat kanan ang sigawan at takbuhan ng mga tao. May naririnig ding mga baril na nagpuputukan. Kahit ang naka-wheelchair na lalaki, bulag, pulubi, mga bata, sanggol, at kung sino ang maabutan ng mga zombies ay walang awang kinain. Dumami ang mga miyembro ng zombies. Hiwa-hiwalay na ang mga ito habang pinapasok ang iba't ibang tindahan, building, parlor, shop, restaurant, maging sa mga bahay ng mga tao. Hindi rin nakaligtas ang isang artista na kasalukuyang nasa loob ng kotse dahil sinugod din ito ng mga patay. May kumakagat sa mga paa niya, sa mga kamay, sa ulo niya, habang sinisipsip ang utak at kung saan-saan pa. Ang mas nakakapanghihilakbot ay kinain ng buntis kanina ang mismong ari ng artista. Hanggang sa 10 minuto lang ang nakalipas ay naging kaisa na rin nila ito. Ilang oras lang ay halos hindi na mabilang ang mga zombie ngayon habang pakalat-kalat sa kalye. Bawat tao na nakaligtas ay nanatili sa kanilang bahay. Kapwa sila nakaluhod at nagdadasal. Ang iba'y nahimatay sa nasaksihan. Ang kaninang maingay na lugar ay naging tahimik dahil kahit kaunting ingay ay hindi magawa ng mga nakaligtas sapagkat baka salakayin sila ng mga ito at maging kaanib ng mga nilalang. May mga nagpapaputok pa naman pero hindi kaya ng sandata nila dahil kahit yata pasabugin ng mga ito ay hindi mapatay-patay. Iyon ang nakakatakot at kakaiba. Dumanak ang dugo sa kalsada, bawat bahay at establishmento. Parang naging impyerno ang lugar na iyon dahil sa isang sumpa ng VHS tape na iyon na naging pasimuno kung bakit nagkaroon ng mga zombie at dumanak ang dugo ng mga biktima nito. Kapwa walang pakialam si Carmina at si Kobe sa naririnig nilang sirena ng mga pulis na mula pa sa karatig lugar at ang mga balita sa TV na naririnig nila sa bawat bahay na natatakbuhan nila. Kaliwat kanan naman ang putukan ng mga baril.
Ang nasa isipan nilang dalawa ay makatakas, habang gulong-gulo ang mga isip kung saan nagmula ang lahat at kung bakit may mga zombies. Natigil sila sa pagtakbo nang may makita silang kulungan ng mga hayop. Doon sila pansamantalang huminto. Hindi pa man nakakaupo si Kobe, ay bigla itong na out of balance nang yakapin ito ni Carmina. Umiiyak ito. Kobe, ano bang nangyayari? Natatakot na ako. Kamusta na kaya si ate? Sunod-sunod na tanong niya. Hindi muna ito nakasagot. Maski si Kobe ay hindi niya rin alam ang nangyari at pati siya ay nag-aalala na rin sa sinapit ng kapatid niyang si Brian. Baka ngayon ay isa na rin itong zombie. Ewan. Tanging wika nito. Ang alam lang ni Kobe ay sinundan nito ang kuya nito na pumunta sa police station. Galing kasi si Brian sa bahay nila Kobe at ikiniwento nito ang sumpa ng VHS tape na ibinigay nito kay Carmela. Ayon rito, iyon mismo ang rason kung bakit namatay si Lester, na ngayon ay naguguluhan na si Kobe kung bakit nabuhay ito. Iyon din ang nagparanas ng masamang bangungot sa kuya nito na posibleng zombie na rin ngayon. Na-curious si Kobe sa VHS tape na iyon, kaya sinundan nito si Brian. Pero nagulat siya nang naroon din si Carmina. Takot na takot ito. At doon niya natuklasan ang walang awang pagpatay ni Lester sa kuya niya. Naguguluhan siya sa mga pangyayari. Hindi ko na kayang tumakbo, Kobe. Nanghihinang wika ni Carmina. Sumandal ito sa pader, ngunit may naapakan itong pusa na biglang lumikha ng ingay. Kinarga iyon ni Carmina at mabuti naman at tumigil ito. Ang cute ng pusa na iyon sapagkat mabalahibo at mataba. Magpahinga ka muna dito. Dito na lang muna tayo magpalipas ng gabi, Carmina. Paniguradong nagro-ronda pa ang mga zombie sa labas at naghihintay ng tao. Maski ako, ayoko pang mamatay, kaya dito muna tayo. Napamura si Kobe nang biglang kumalamang tiyan niya. Narinig iyon ni Carmina, kaya napangiti siya bigla. Sorry pasensya na. Tiningnan niya ang relo niya. Pasado 12:00 na ng hapon, kaya pala tinatawag na siya ng pagkain dahil hindi nila namalayan ang oras. Sa bagay, ang ginawa lang naman nila kanina ay tumakbo. Hindi na nila inisip ang gutom, sakit, at pagod upang makaligtas lang. Mabuti at hindi sila infected. Carmina, alam mo ba ang tungkol sa VHS tape? Basag ni Kobe sa katahimikang mamayani sa kanila. Tiningnan muna nito ang pusang natutulog. Oo, iyon ang sinasabi ni ate na may sumpa raw. Pero bakit muling nabuhay si Lester? Di ba yun ang kinamatay niya? Nasumpa siya ng lagim ng tape na yun? Binalot si Carmina ng kuryosidad. Oo, tama ka. Iyon din ang tanong ko. Maaaring may sumpa talaga ang tape na yun. At maaaring isa na roon ang pagiging zombie niya at tuluyang paglaganap niya ng lagim ng mga patay. Napayakap si Kobe sa takot. Ang babata pa nila para maranasan ito. Hindi lubos maisip ni Kobe na sa kabila ng pagiging basagulero niya ay darating siya sa puntong maduduwag siya at matatakot. Kilala niya si Carmina dahil kapatid ito ng nobya ng kaibigan ng kuya niya, si Brian. Tulog na si Gigi. Marahang hinaplos ni Carmina ang pusa. Napangiti siya sa babae. Actually, may lihim siyang pagtingin dito. Nagsimula iyon nang ipakilala ito sa kanya ng kuya niya. At mula noon, tuluyan nang nanakaw nito ang atensyon niya.
Kahit may mga dungis ito sa pisngi, ay maganda pa rin ito. Pero sa kabila ng kagandahang iyon, ay nakikita ni Kobe ang lungkot na nararamdaman nito. Gusto niyang pawiin iyon kaya naman. May kung anong naguudyok sa kanya na protektahan ito. Paano ba natin sila matatakasan? Paano ba sila mamamatay? Kanina kasi, nakita ko kahit pasabugin sila, hindi sila namamatay. Napaka-misteryoso naman ng tape na yun. Kakaiba ang sumpa. Sino bang may-ari nun? Muli ay binalot na naman ng katanungan si Carmina. Doon siya nagising at tumingin rito. Iniisip ko nga rin. Napatigil siya. Tama. Siguro ay dapat nilang patayin si Lester. Dahil ito ang punot dulo kung bakit nagkaroon ng mga zombies. Maaaring kapag mamatay ito, ay mawawala na rin ng libo-libong bangkay na parang nabuhay sa hukay. Posible bang si Lester ang rason ng lahat ng ito? Tanong ni Kobe. Hindi makapaniwalang lumingon ito sa kanya. Tila nababasa nito ang iniisip niya. Ang ibig mo bang sabihin dapat nating patayin si Lester? Napatango si Kobe. Maaaring siya lamang ang dapat patayin para mawala na rin ang mga zombies. Di ba't hindi mamatay-matay ang mga yun kahit pasabugan? At maaaring si Lester nga kasi may connection siya sa tape. Napatango lang ito ng marahan at sasagot na sana ng biglang. Nag-ingay ang pusa. Naging alerto sila nang may marinig silang yabag ng paa. Gulat silang dalawa dahil nasa harapan nila ngayon sina Lester, Brian, at ang matanda kanina. Naglalaway ang mga ito. Wasak ang mga mukha, tiyan, at putulang kamay at paa. Pero sinong mag-aakala na sa kabila ng wasak nilang katawan ay isang nakakatakot na sumpa ang naihahatid nila. Isang lagim na maaaring maging katapusan ng mundo. Kuya! Usal ni Kobe. Akmang lalapit na ito nang pigilan niya ito. Kobe, wag! Mabilis na lumapit ang mga ito sa kanila. Walang ibang naisip na paraan si Carmina kundi ang ihagi sa mga ito si Gigi, ang pusa kanina. Nalungkot siya at napasigaw bigla nang pinaghati-hati ang pobreng katawan nito. Animoy, para lang nagpunit-punit ng papel sila Lester at Brian. Pagkatapos, ay marahas sila nitong sinugod. Wala nang atrasan. Kahit natatakot, ay hinanda niya ang sarili at lumaban. Sinipa ni Carmina si Lester sa panga. Gayon din ang matanda. Pinagsisipa niya ang pobreng dibdib nito. Napausal siya ng dasal dahil ni sa hinagap ay hindi niya akalain na darating sa puntong maninipa siya ng matanda. Diyos ko, patawarin niyo ko. Wika niya. Nakipaglaban siya sa mga patay. Kahit hindi siya palaaway, ay nagkaroon siya ng lakas para suntukin si Lester sa dibdib. Subalit, lubhang malakas si Lester, kaya naihagi siya nito sa kulungan ng hayop. Ngunit kahit nasasaktan, ay hinugot niya ang isang bakal at sinugod ito. Gayon din ang ginawa ni Kobe kay Brian. Kapatid sa kapatid. Kadugo niya ang kasalukuyan niyang hinahampas ng kahoy ngayon na napulot niya lang. Pinagsisipa niya ito sa muka. Hinampas niya ng napakalakas ang dibdib nito hanggang sa may kumagat sa leeg niya. Iyong matanda. Nabitawan niya ang kahoy. Napatumba siya at namimpit sa sakit. Napansin naman ito ni Carmina, kaya nilapitan niya si Kobe. Misyon niya pa namang patayin si Lester dahil ito ang susi sa lahat. Pero napaiyak siya sa sinapit ng kaibigan. Akmang susuguri na sila ng mga ito. Handa na ang mga bibig nito na sakmalin sila ng may marinig silang putok ng barel.
Napapikit siya at napaiyak na lang si Carmina at hindi maisip ang nangyari kay Kobe. Bilis! Tumakbo na kayo! Bago pa kayo mamatay! Sigaw ng ama ni Kobe na kapatid ni Brian. Nagulat sila sa biglaang pagsulpot nito. Agad naman silang kumilos. Ilang sandali lang ay narinig nila ang isang putok ng barel. Namumutla si Kobe habang naglalakad sila sa bahay ng ate Carmela niya. Hinang-hina ito at parang nagiging zombie na rin. Natakot si Carmina sa kalagayan nito, kaya dali-dali niyang isinampay ito at pumasok sa bahay. Ikinandado niya ang bahay na natunghayan niyang bukas. Hinanap niya ang ate niya, pero walang sumasagot. Inhiga niya si Kobe sa sopa na nooy tuluyan ng nangingitim ang leeg at sinakop ang buong katawan nito. Napaiyak siya dahil ilang oras lang ay magiging zombie na ang lalaking nagligtas sa kanya. Hindi niya akalain na makakagat ito sa mga kamay nila Lester. Teka, napatigil siya dahil niligtas pala sila ng ama ni Kobe. Namatay ba ito o tuluyan nang namatay si Lester at natigil na ang sumpa? Hindi niya alam at wala siyang maisip na matino ngayon. Nagpalingalinga si Carmina at doon ay nakita niya ang tape na kasalukuyang gumagana. Makikita roon ng isang babaeng. Si Ate Carmela ba yun? Nagulat siya dahil ang laman ng tape ay ang pagkamatay ni Carmela. Kung ganun ay patay na rin ito. Pero nasaan ito? Dali-dali niyang kinuha ang VHS tape at nilapitan si Kobe. Carmina, please, lumayo ka na. Nahihirapang wika nito. Napaluha siya. No, ililigtas kita, Kobe. Alam ko na namatay si Lester at may tiwala ako sa ama mo. Gagaling ka. Ikaw na lang ang meron ako. Hagulgol ni Carmina. Pakiusap. Lumayo ka na. Carmina, lumayo ka na please. Ayokong pati ikaw ay mamatay. Sigaw nito at parang nagbabago ang anyo. Teka, anong nangyayari? Hindi pa papatay si Lester? Napaigtad si Carmina sapagkat mula naman sa pinto ay pumasok si Carmela. Isang patay na si Carmela. Bigla niyang nabitawan ng VHS tape kaya nahulog iyon at nasira. Akmang lalapit na si Kobe sa kanya na nooy isa ng zombie at lumapit din si Carmela upang sugurin siya. Sumigaw na lang siya hanggang sa parang sumikip ang dibdib ni Carmina. Tila siya hinihigop. Ilang sandali lang ay hinigop ng puting usok sina Kobe at Carmina. Hindi na sila naabutan ni Carmela dahil patuloy silang hihigop ng sirang VHS tape papunta sa sinaunang panahon, ang dekada 80.